Hello everybody, my name is Anthony, and in this video, I'm going to show you itong dalawa na available or possibly available na vaccine here in the Philippines. So obviously, Sinovac already arrived. So andito na ang Sinovac dito sa Pilipinas, and in just a few days, AstraZeneca will also arrive here in the Philippines. So, ang question is, kung bibigyan kayo ng chance na magpabakuna at pipili ng brand, alin ang pipiliin niyo sa dalawa? Itong Sinovac or Coronavac from China, or itong AstraZeneca na dinevelop ng UK or European brand? Kanina lang, nag-attend ako ng orientation as one of our mandatory na activity sa hospital because I am currently employed as a contractual healthcare worker sa isang provincial hospital dito sa amin. So, ang mangyayari kasi, kami ang isa sa mga unang mabavaccinate because we are a healthcare provider na kami talaga yung nasa top of the list. Yung pangalawa is elderly. Yung pangatlo is I'm not sure kung tama yung chronological order, yung mga ating frontliners na yung mga nasa armed forces, mga police force, ayan. And then yung pang-fourth is yung mga economic frontliners. So, ang purpose ng orientation namin kanina is to strengthen our decision kung magpapavaccine nga ba kami or hindi. Why? Because yung aming vaccination will push through next week. So, darating ang Sinovac vaccine sa Monday. That's why, ako naman na nag-attend is, nag-ano ako ng notes. So, aside from being given with this reading materials, na-discuss din sa amin yung mga, ayan, yung basic information regarding sa vaccination. So, bakit importante ang vaccination? To promote herd immunity. Why? Kasi kung may current na outbreak or even pandemic, kapag nagkaroon ng herd immunity, which is kapag yung 70% of the total population ay meron ng vaccine or vaccinated, yung chances of parang magkahawaan is bababa siya. Tama ba yun yung term ko? Basta nagiging controlled yung transmission of infection. So, ang dami kong sinulat na notes. So, hindi siya, ayan. So, ganyan yung mga sinulat ko. Medyo marami siya. Ganyan. And, basing from my level of understanding, parang medyo mas nagkaroon ako ng enlightenment regarding sa aking decision on whether or not I'm going to receive the vaccine from China or not. Ito kasi ang issue. Medyo na-politicize ang ating vaccination. I'm not sure dahil sa bangayan ng black and white politics sa Philippines. But ang main concern kasi is to prolong life, to decrease the level of morbidity and mortality cases. Tapos, kapag magpapavaccine ka kasi, regardless of any brand, ang mangyayari is to prevent you from developing severe case of COVID if ever may infect ka ng COVID-19. So, regardless of AstraZeneca or Sinovac, ang mangyayari sa'yo is magkakaroon ka lang ng mild symptoms kapag mahahawa ka ng COVID. So, similar siya sa trangkaso. So, parang ganon. Pero, hindi ka aabot na yung blood oxygen mo is magiging mababa siya. Like, below 90%. Tapos, super, mahihirapan kang huminga. Yung, alam mo na, yung medyo severe na kailangan mo ng malagyan ng ma-intubate, na magkakaroon ka na ng artificial na respirator na machine para para bubuhay sa'yo, or yung mga
high flow oxygen na talagang para lang sa mga patient na sobrang nahihirapan talagang huminga at sobrang baba ng oxygen sa kanilang katawan. And ang importante kasi kapag mag-vaccinate ka, you will also prevent the chances of being infected aside from developing severe symptoms. Yun ang iniiwasan natin. That's why importante sa community natin na ma-vaccinate. So, going back sa orientation namin kanina regarding sa coronavirus vaccine, ang issue kasi is the availability of yung vaccine. Ngayon kasi, the only available vaccine here in the Philippines is the Sinovac. Sinovac is now on its way to different parts of the Philippines, wherein yung mga hospitals na yung frontliners natin, yung mga armed forces frontliners, ang mga una talagang nakaka-receive ng vaccine. Why? Because they are the most exposed na entities na wherein me working in hospital, talagang nakikipag face-to-face ako sa mga pasyente may COVID. So, yung duty ko kanina, nag-insert ako ng IV sa mga patients sa isang patient na may COVID-19. So, ganun talaga ka-risky yung aming trabaho. So, we are saving the community by letting ourselves controlling yung mga risk of spreading the infection sa komunidad by confining patients sa hospital and to prevent the spread of infection. Ayan, inulit-ulit ko. Ang issue ngayon is marami sa atin ang ayaw ng Sinovac. Why? Ang Sinovac kasi has only 50% of efficiency. Pero kasi ang AstraZeneca has a higher efficiency percentage of 70%. Of course, kung ikaw talaga ang papipiliin, mas pipiliin mo ang AstraZeneca. And here comes yung isa, yung Pfizer, na merong mas mataas ang efficiency rate, which is 94 or 95%. Siyempre, maraming tao ang mas gusto na mas higher efficiency rate. However, ito ang issue. Hindi pa siya available dito sa Pilipinas. So, bakit ka pa magiging choosy kung wala talagang available na brand? So, what if ganun ang mangyayari? And second is, I am located here in Northern Philippines, in Benguet Province. That's why, hindi lahat available. Kasi dadaan pa yung mga vaccines sa Manila, sa National Capital Region. Tapos, meron pa yung mga nearby regions such as yung sa Central Luzon, sa Southern Luzon. Mas marami pang tao doon kesa dito sa amin. That's why maraming factors to consider kung magiging choosy ka pa na magiging vaccinated. So, ayan, the availability of vaccine depends on the location, yung number of people na parang yung prioritization, kung sino pa yung mas needy, sila yung mas ipa-prioritize. And since even though we are on top of the list na healthcare providers, it does not guarantee na lahat ng brand available dito sa amin. Yung Sinovac kasi, since siya lang yung free at available, ito yung pinakamalaking chance na itutulok sa amin since nag-roll out na siya, na meron pa rin darating na isa pang batch, I'm not mistaken, di ba 600k ang dumating nung March 28, tapos meron pa atang 1 million na darating pa. And eto naman, since na-delay, hindi natin alam kung kailan siya darating. And since eto yung available lang na vaccine, why not pipili ka pa ng iba kung eto na lang yung available na pwedeng i-roll out for free? Ayan, for free. Kasi wala ka pang mabibili na vaccine commercially because it is not yet available in the market. Ang available lang as an emergency authorized na vaccine para to promote herd immunity. Ayun guys, and I'm going to make an update siguro sa Monday. I'm not sure kasi kung sa Monday na kami tuturukan ng vaccine. Anytime this week, I hope ma-vaccinate na ako agad because every day
na-expose din ako sa mga COVID patient. Not only in COVID patient, paglabas mo, sakay mo sa jeep or any transportation na sasakyan, or pagpunta mo sa market, any outdoors, hindi mo talaga alam kung na-infect na or carrier yung mga nakakasalamuha mo. So, napakadelikado talaga na lumalabas habang wala pang vaccine. Ayun guys, I'm going to make an update. Ipapakita ko sa inyo yung aking vaccination journey, my first and second vaccination in my next future videos. So, I hope guys na mas na-enlighten kayo sa aking vlog na ito, and I hope parang i-treasure natin yung importance ng kung ano ang meron sa atin, and hindi always na maging choosy, lalo na kapag talagang wala nang available option. So that would be all. Thank you guys and have a wonderful day.